Hello guys, magandang araw or magandang gabi sa inyo dyan. Ito, magluluto ako ngayon ng aking version na pakbit. Simpleng-simple lang ang aking version na pakbit. Kahit hindi siya kompleto ng gulay. Ayan. Ayan ang ating pangsahog na dried hipon na maliliit. Ano na yan, yung luto na siya at binilad. Tsaka wala na rin siyang balat. Inalisan na yun. At ayan siya again. Maghugas muna ako ng ating gulay. Since, simple lang naman ang ating Alam nyo kasi guys, hindi ako sanay ng mga maraming mga nilagay-lagay ng mga sa gulay. Sa akin, napakasimple lang. Lutong probinsya. As in, lang. Gigisahin lang, tapos lalagyan ng asin, konting toyo, paminta. Ganun lang ako magluto. Napakasimple. Ayoko ng maraming yung iba nilalagyan ng mga choice naman nila yun. Kanya-kanya naman tayo ng choice. Ako kasi, nasanay na ako na simula nung maliit pa ako, syempre hindi naman tayo mayaman. Simple lang naman ang buhay natin. Nung maliliit pa tayo, ayaw kong pangarapin at saka ayaw kong sanayin ang sarili ko na yung kung ano-anong maraming nilalagay para lang sumarap. Kahit yung MSG, pasensya na po sa mga gumagamit. Hindi ako gumagamit yan. Sorry po sa mga nakakarinig nito, pero sa akin ayaw kong gumamit yan. Magic sarap or asin, toyo lang at saka paminta talaga yung ko. Yun. Ganun lang ako. Kasi iniiwasan ko rin na magkaroon ng maraming sakit. Kasi natikman ko yung mga luto na halimbawa dyan sa labas, bumibili ako ng mga luto guys na may MSG. Iba ang pakiramdam ng ulo ko, para akong nahihilo, na inaantok, na hindi ko maintindihan. Matamlay ang katawan ko, pero sorry po sa mga talaga, yung mga gumagamit nun. Pasensya na po. Kanya-kanya tayo ng estilo ng pamamaraan ng pamumuhay. Kaya sa akin, ito naman isinishare ko yung sa akin lang naman. Nasanay kami na ang father namin at saka mother namin ayaw talaga ng MSG. Nagagalit sa amin nung maliliit pa kami na minsan yung mga kamag-anak namin na sila ang nagluluto. Nilalagyan nila ng MSG para daw masarap. Naku, ayaw nang kumain ng aming father noon. Kaya kami rin, nasanay rin na ganun. Kaya sorry po talaga sa lahat. Ito rin ang nasunod namin. In-explain naman ng tatay namin kung bakit. Alam niya kasi kung saan daw yun nanggagaling. Kaya pasensya na po sa mga ganun. Sorry po sa mga nakakarinig sa sinabi ko. Kasi ako talaga, napakasimple lang ako magluto. Halos lahat ng luto ko, ganun. Ganun ang ko. Kapag gusto ko naman na meron medyo matamis-tamis, ang nilalagay ko po ay brown sugar. Yun, papatakan ko siya ng mga 1/4 na kutsara or 1/4 teaspoon. Yun lang ang medyo pang pasarap ng aking niluluto, ang brown sugar. Sorry po talaga sa mga lahat na nakakarinig na kasi meron naman tayong kanya-kanyang estilo talaga. Ganun lang ako talaga, ganun lang kami. Halos kami lahat na magkakapatid. Ganun ang namin. Pero sa mga anak ko ngayon,
Ayan, sila meron din silang sariling natitikman nila sa mga, siyempre bagong henerasyon. Iba na yung nila. Iba na yung taste nila. Lalo na parating nakakatikim dun sa labas ng pagkain. Hinahanap nila yon, pero kapag ako ang nagluluto, ayan, ganyan lang talaga. Pilit silang kakain. Kung hindi sila kakain, di maghanap sila ng sarili nilang pagkain. Magluluto sila ng sarili nila. Basta sa akin kasi ang katwiran ko, ako rin kasi ang nakakaramdam. Kaya ganun. Ayan guys, maghihiwa ako ngayon ng ating gulay. At ayan, pinaghalo-halo ko na kasi pare-parehas lang naman yun na na maluluto. Sabay-sabay. Ayan. Pinagsama-sama ko na lang sila para isang buhusan. At ayan, magigisa ako ng sibuyas. Siya pala guys, kapag ako naman ang nagisa, ay inuna ko ang sibuyas. Ito naman ay natutunan ko rin doon sa Kuwait at sa lugar ng mga Muslim nung dati akong nag-OFW. Inuuna talaga nila yung sibuyas. Kapag magiging konting yelo na ang sibuyas, sa kanila ilalagay ang bawang. Ayan, ilagay ko na ang bawang. Kaya naniwala naman ako sa mga nila kasi ang mga Muslim, hindi rin sila halos gumagamit ng MSG. Matagal din ako doon pero hindi ko nakitaan na gumagamit ng MSG. Ang panimpla nila asukal. Ang pangpasarap. So ayan na guys, ang ating ayan, naging golden brown na siya. Golden brown. Saka ko unang ilalagay ang ating gulay. Hindi ang sahog kasi ang sahog ay matigas na rin yun. Ayaw kong gisahin para tumigas lalo. Matigas na yun yung ating kasi niluto yun bago ibinilad namin. Kaya inuhuli ko siya sa para hindi siya lalong tumigas. At ayan, nilagay ko na ang ating sahog na hipon. Ayan. Para sabay siya sa pagkulo-kulo ng Ganun ang version ko. Ayan, nilagay ko na siya ng asin at paminta. Ayan. Tingnan nyo mga guys. At konting toyo. Ayan. Yan lang talaga ang panimpla ko mga guys. Ganun lang ang aking panimpla. Kaya, sa akin naman yun. Kayo naman, iba naman. Version ko kasi to. Tsaka, share ko lang sa inyo yung aking version naman. Diba? Kanya-kanya tayo nang share ng ating mga version. Kung paano naman tayo ng ating healthy lifestyle. Healthy lifestyle. Kung minsan nga nilalaga ko lang yan bihira akong magigisa mga guys. Kasi iniiwasan ko rin ng mantika. Ayan. At tatakpan lang natin para maluto na siya mga guys. Siya nga rin pala nilagyan ko rin ng konting tubig. Hindi yung nakita pala. Hindi ko nasabi. Konting tubig, kalahating baso pampaluto lang ng ating gulay. Ayan. Kasi kukunti lang naman talagang gulay ko. Kasi lang sa amin ang dalawa ng anak ko dito. Kasi nandito kami sa trabaho magluluto ako para sa aming dalawa lang. Nasa probinsya ang aking mister. At ayan guys, shout out. Ito ang paraan ng pagluluto ko. After kung maluto ang lahat ng niluluto ko, nilalagyan ko sila ng fresh na bawang. Papatayin ko muna ang apoy bago lalagyan ng fresh na bawang na hiniwa ng pinong-pino.